Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? Oh! Is that Harry Roque talking? Kapman tatanga-tanga ka na naman Hello, Miss Jade, thank you. Ayan po si Kapman po, nagpapaniwala na rin sa fake news. Siyempre, maniniwala siya kasi nga po, magaling mag-fake news yung mga kasama niyang impacto. Kaya sabi ni Yusek Claire, is that Harry Roque speaking? Bakla, 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 bakla! You thought it was Attorney Harry Roque making such claims. Oh. But anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Alam mo, Amy, ikaw ang pagkakamali sa Marcos Ikaw ang masamang damo! Tandaan ko pa yung anak ni Amy nakikiusap please iboto nyo yung nanay ko, please iboto nyo yung nanay ko. Anak ng weteng ang potek. Tignan mo ngayon parang tanga lang. Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Alam mo ito si Amy Marcos, sabi niya ito mapakita ko sa inyo sandali lang po. Sabi niya, hindi ba naman tanga to? "We will bring PRRD home, Amy Marcos meets Rodrigo, ICC lawyer." Isa to dapat hindi po kasama sa impeachment tong tanga na tong baba na to. Dapat kasama po to ni Robin, ni Bongo, ni Bato na mag-inhibit. Okay? Dapat mag-inhibit tong mga to dahil lantaran po ang katangahan at pagkaluga neto. Kita nyo naman, para magsabi kang we will bring PRRD home, dinisisyonan mo na tanga ka. Sumasamba rin sa karton ang boba na to. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kay kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Tanga! Para sa tao, isang tao lang yan, karton pa! Sabi ko kay Inday Sara Duterte, git kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama kundi para sa solusyon. Narito tayo para umaksyon. Di patato mo sa noo mo o kaya sa baba mo si Digong.
tato mo dito, Amy, oh. Dito mo patato, nakapakyo. Dito mo patato, nakapakyo si Digong. Ganda nun. Dito, nakapakyo. Dito mo patato. Ganda nun. Talagang mamaling ka na ni Sara nun. Kasi mas iniintindi mo yung pagmamahal ng Duterte kaysa sa mga pagmamahal sa Pilipino. Ganun ka ka-impactita rin, Amy. Ha? Hindi ka magiging presidente. Kahit matulog ka pa habang buhay, malabo sa malabo. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palas po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Tama! Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeach. Proseso. Tandaan po natin. Sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Tama. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po, si dating Congressman Arn Tevez, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan. Pero Tama. sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. Respeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Tama. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ang kanilang trabaho bilang senators, judges. Tama. Proseso po ang nais ng Pangulo. Tama. Huwag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho ng naaayon sa batas at proseso. Tama. Last question, Tristan Nodalo. Kasi nga, hindi naman trabaho ng presidente sabihin niya yan eh. 'Di ba? Hindi sasabihin talaga ng BBM dyan, ayaw niya ng impeachment. Kasi nga, matalino si BBM eh. Pag sinabi niyang gusto niya ng impeachment, ano sasabihin ng mga tao sa kanya, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo. Anong klaseng presidente ka? Ini-impluwensyahan mo. Executive branch ka, kailangan hindi ka nakikialam sa ganyan. Kaya ang tanging masasabi ng presidente diyan, ayoko ng impeachment. Intelligent answer 'yon and safe answer. 'Di ba? Kasi nga ayaw niya masasaktan yung taong bayan eh. Kung meron man na agrabyado si Sara Duterte, iniisip niya rin, kaya safe answer ang sasabihin niya. 'Di ba? Safe answer lang ang sasabihin ng presidente. Newswatch Plus. Hey Yusek, may comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members. Oh, yan ha. Kaya gusto ng Pangulo kung mag-deliver ka ng tinapay, napakasarap na tinapay na. 'Di ba? Hindi basta-basta tinapay, masarap na tinapay. At ito na nga po, ayan na, ito po, nagkalat ang picture ngayon na trending. Kitang-kita mo, sila talaga ang magkakaalyado. Diba? Ang mga kriminal po,
talagang magkakaalyado. Same feathers fly away. Si dating Negros Oriental Arnie Tevez, ang di umano ay isang pinakamalaking drug lord sa bansa. Mayaman na siya dahil sa kanyang pamilya, pero yumaman pa siya dahil di umano'y sa drug trafficking. Dahil siya sa ubod ng yaman at may pwesto sa gobyerno, marami siyang pinapatay. Ang mga pulis sa kanyang lugar ay nagbubulag-bulagang lamang sa mga patayan. Kaya nakita nyo po yung CCTV ni Digamo. Putik po, parang winalis lang ng Armalite o yung matinding caliber ng baril na yun. Pero bakit siya piniligtas ng administrasyon ni Digong na naglunsad ng intensive war on drugs kuno? Ang litrato na ito ang kasagutan. Ito po ang kasagutan kaya naligtas siya sa marami niyang pinatay. Si Bato de la Rosa na talagang konsentidor. Yan po. Kaya titignan niyo po, tahimik at kampi po ang mga DDS kay Tevez. Kare-pare-pareha silang walang ya. Thank you, Ma'am Victoria Cornilasen. Yan po. Kasi nga po, same feathers fly away. Ang kriminal kailangan kampihan din ng kanyang kapwa kriminal. Yan ang binoto ng mga bobong Pilipino. Yang kalbo na yan, binoto nyo mga bobo. Oh. Tapos magpapanggap na aping-api siya. Magpapanggap na ayaw niya ng ICC. Magpapanggap na papaalisin niya ang ICC dahil hindi karapat-dapat. Hello, Bato. Hello. Huwag kami, Bato. Iba na lang. Dahil ikaw, kilala ka na namin. Kilala ka na. Yung Pilipino nga, ginawa mo lang parang langgam nung ikaw ang PMP chief. Oh. Ngayon, ang mangyayari po ngayon, General Torre, PMP chief. Bato de la Rosa, PMP chief. Ay, hindi. PMP sheet. Ikaw talaga. Watcha. Xi Jinping. Ay, ano pala, hindi pala yung PMP chief, PMP sheet. Shit ang ginawa yan, di ba? Shit happens. Ooh. Yan ha. General Torre, PMP chief. Bato de la Rosa, PMP shit.